Grabe kalamig sa labas. Bali, nagdoble-doble na ako nito at dalawa yung t-shirt ko, then isang jacket, tapos itong poppers natin. Kasi mag-grocery ako ngayon. Kasi nung nagbakasyon ako, inuubos ko lahat yung lahat ng groceries ko kasi masisira kagaya ng mga gulay. Kaya ngayon, talagang napakarami kong bibilin. Para dun sa mga nagtatanong, kasi sabi nila, sir, nakita na namin yung salary ninyo per bi-weekly kasi every 2 weeks po yung sahod namin dito. And then, ang gusto naman nilang malaman, kung may natitira daw po ba. Kaya tara, mag-grocery tayo ngayon, samahan nyo ko. Kasi ang ginagawa ko po kasing groceries, for example ngayon, ubos talaga. Wala na akong stocks, even yung mga condiments ko, yung mga toyo, ketchup, ubos. And then yung mga dilata ko, ubos. So mag-grocery ako ng maramihan today. And then, ang ginagawa ko kasi noon, weekly po ako nag-grocery, every day off nag-grocery po ako. Yung mga gulay-gulay na lang ba? Kasi yung gulay, hindi mo siya pwedeng patagalin. Mga 1 week lang sira na. For example, yung mga pechay, yung sibuyas, bawang, medyo tinutubuan na siya ng halaman eh. Kaya yun talaga, weekly nag-groceries ako, tsaka tinapay, saging, yung tinapay inaamag. Kaya may nagbigay sa amin ng tip dito, yung mga matatagal na. Ang ginagawa daw pala nila kasi kalimitan maramihan yung tinapay. Hindi ka guys sa atin pwede kang bumili ng 2-3 piraso lang. Dito maramihan yung tinapay. Ang ginagawa nila pagbili nila, especially kung nag-iisa lang naman sila, 2-3, hindi kagad maubos. Yung kalahati nilalabas nila, kinakain nila bago amagin. Yung kalahati nilalagay nila sa freezer. So pakuha-kuha na lang sila, then microwave na lang. So ngayon, samahan nyo ko guys, mag-groceries tayo ngayon ng maramihan yung bibiling ko ngayon. Then kasi ang gagawin ko mga next week, yung mga susunod na week na lang, yun na lang yung mga sundot-sundot. Ika nga ay kung ngayon medyo mas malaki yung gastos ko, sa mga susunod na week, na lang, sundot-sundot na lang yun. So sa ngayon, samahan nyo ako guys, tara labas tayo. Kahit sobrang lamig, kailangan nating mag-drive. Pag laging ganito kalamig, ang hirap paglabas ka ng labas. Kaya hindi pwedeng bili ka ng bili. Kaya ngayon, dadamihan na natin yung grocery. So, samahan nyo ako ngayon. Tara sa superstore, guys. Grabe kalamig. Ang totoo niyan, kaninang umaga, gising na ako eh. Then, nagluto lang ako ng almusal. Pagkakain ko, nakatulog ulit ako sa sobrang lamig. Ito nga pala sasakyan natin. Awa ng Diyos naman. Umi-start pa rin. Kasi yung kay Inags, nakita ko, dahil sa sobrang lamig. Kasi mas malamig sa Alberta, negative 36 eh. Yung kay Inags, nung pina-start niya, talagang ayaw umi-start. Kaya nga, pasalamat ako, ito naman na-start pa. Yun nga lang, napansin ko sa kanya kasi dati, pag switch mo na ganyan, start na kagad. Ngayon parang mga yun, mga 2 ganun bago umi-start. So try natin ngayon, sana umi-start pa rin siya. Kasi talaga nung tinesting ko siya, yun okay naman, umi-start pa rin. So kailangan lang muna natin siyang painitin. Kasi nga grabe kalamig dito. Then nakita ko nga pala, ito nga pala guys, dun sa mga dito na sa Canada. Hindi ko alam bakit yung iba sa kabila nung napakakapal na snow. May nakita kasi akong mga pinalo ko din dito na matatagal na, mga 1 year, 2 years na rin dito sa Canada. Until now, kada magpapadala sila, lumalabas pa po sila, pumupunta pa sa mga remittance center, bumabiyahe pa sila. Yung iba nakita ko naglalakad pa, ang lamig-lamig. Sabi ko, bakit kailangan pa nilang lumabas? At totoo po niyan, matagal po akong nagpapadala na hindi naman po ako nalabas at napunta pa sa mga remittance. Napakarami po dito ng remittance app na pwede nyong magamit para hindi na po kayo lumalabas, para magpadala, para mag-taxi, mamasahe, maggasolina. Pwede nyo pong gamitin yung iba't ibang remittance app dito. But right now, I'm using Smile Mobile. Malaki po kasi ako magpadala kasi may binabayaran akong bahay. Para sa akin po base po doon sa mga remittance app na nasubukan ko, talagang subok na yung Smile Mobile. Kasi kapag nagpadala ka sa kanya ng malaki, talagang mataas yung rate. Compare sa iba na walang charge, pero yung rate nila mababa.
So I recommended na itong Smile Mobile talaga, nasubok ko na, especially do sa mga may binabayaran sa Pinas, malaking magpadala, talagang pero minsan po talaga ang gamitin nyo po muna, try to compute po muna bago nyo i-send kung saan po kayo mas makakasave. But highly recommended ko po itong Smile Mobile. This is what I'm using right now, yung Smile Mobile. Pag nagpapadala po ako sa Pinas, so kahit nakahiga ka, nasa loob ka ng trabaho or anytime, anywhere, pwede ka pong mag-send ng pera. Alas 5 pa lang ng hapon dito, pero ang aga dumilim kasi grabe nga kalamig nga na yung panahon, kaya maaga kumukulimlim. Kanina pang umaga ako gumising, kaya lang pagkagising ko nagluto lang ako ng breakfast, then nakakatulog din kaagad ako. Siguro dahil sa sobrang lamig nakakatamad kumilos, yung ang dami kong gagawin. Hindi pa naman ako sanay ng ganong puro tulog lang. Usually kapag day off ko, napakarami kong activities na nakaset talaga. Kaya lang ngayon siguro dahil kasi nung dumating ako galing bakasyon, jet lag pa ako that time pero pumasok na ako kagad kinabukasan. And then dahil nga malamig, nagne-negative 16, 17, 18 dito sa farm. Maaga kaming pumapasok. Unang-una pagkagising ko, unahin ko muna yung hubarin yung 3 jacket ko na suot. And then yung pantalon ko, ilan din ang suot ko pag natutulog, 2 medyas. Tapos pagkahubad ko nun, ang susuot ko naman 3 ulit. Yun yung pamasok ko, kasi yung pantulog ko dyan lang sa bed yan, hindi ko nilalabas yan. So mauubos talaga yung oras mo sa pagbibihis pa lang, paghuhubad, pagbibihis. Pagdating naman sa trabaho, magsusuot uli kami ng ilang doble ng suot ng damit. Then yun nga, nagkakalat kami nung asin. Kung nakita nyo yung inilalagay namin nung minsan, yun yung pang melt nung ice na ibinubudbud namin do sa mga dinadaanan, sa nilalakaran ng baka. Kasi nga pag hindi kami naglagay ng ganon, possible madulas yung baka. Pag nadulas yung baka, mas malaking problema. Ang hirap patayuin ng baka, kailangan pa ng equipment para mapatayo yung baka. So matatagal lang kami, instead na nakauwi kami at nakapahinga para dun sa next duty namin. So talagang napakatagal. Madaming ginagawa kapag ngayong winter. Tapos yung mga pipes pa, yung mga tubig namin nag-frozen, kaya ang hirap gumalaw. Tapos inuubo pa nga ako, sinisipon. Talagang grabe yung pinagdadaanan ng mga tao dito kapag winter. Kaya nga yung boss namin nasa Hawaii ngayon, nagbakasyon. Yung mga anak lang niya naiwan dito, yun yung pumapasyal sa amin ngayon. Kaya yung mga Canadian, umiiwas siya sa winter, habang yung mga Pinoy enjoy naman pag winter, kasi especially yung mga bagong dating na talagang sumasayaw pa sa snow. Talagang ang puro laman ng Facebook ng My Day is snow, kasi nga sabik pa sa snow. Pero kapag talagang naranasan nyo yung una naming trabaho talagang matindi. Yung unang pinanggalingan namin trabaho, yung unang dinat na namin trabaho dito, bago kami napunta dito sa Bakahan, talagang bumabiyahe kami everyday, papasok. Halos 40 minutes na biyahe. Nasa biyahe pa lang, napakalamig na. Tapos ang aga mong gigising, kasi nga babiyahe kayo papunta doon sa mga farm para manghuli ng manok. And then pagdating nyo doon sa loob ng farm before, grabe yung minsan pagbaba mo nung sasakyan, yung lamig hindi mo kakayanin, especially kung nag-i-snow pa. Tapos kailangan nyo pang magbihis ng panghuli ng manok. Then pagdating nyo sa loob, alam nyo yung pakiramdam na ginaw ka, pero pawis na pawis ka, na para kang lalagnatin, kasi nga naghalo na yung lamig at yung init sa loob ng katawan mo. And then magpapalit pa kayo ng damit, then ilang palit ng damit, tapos babiyahe uli kayo pa uwi. Minsan naranasan ko nga yung
yung ibinaba ko ng ilang kanto yun, I think 4 na kanto, kasi hindi na makapasok yung snow hanggang bewang na. Ang ginawa sa akin ng driver namin, pinaglakad na niya ako. So imagine, naglalakad ako na hanggang bewang yung snow pauwi ng bahay namin doon sa una kong trabaho. And then sabi ko nga, ano bang buhay tong pinasok ko? Talagang gano'n, halos mangyak-ngyak na ako. Sabi ko, grabe naman tong kapal ng snow na to, hindi ko nakakayaning makapasok. Talagang pag-uwi, yung video isinend ko dun sa boss namin. Sabi ko, boss, parang hindi ko nakakayang makapasok bukas, parang lalagnatin ako. Kasi yung ibang gamit ko naiwanan dun sa snow eh. Habang naglalakad ako, nahulog yung iba kong gamit kasi nga hindi ko na binalikan, no? Nahulog doon sa snow, umuulan pa. Habang naglalakad ako papunta doon sa bahay namin, hindi ko na binalikan, hindi ko na pinulot. Kasi kung hahanapin ko pa doon sa napakakapal na snow yung jacket ko, yung damit ko, kasi may backpack pa ako noon nadala, tsaka yung traveling bag, kasi madami kaming dala noon eh. Yung mga bitbitin namin, parang construction worker, parang kaming ganun. May dala kaming mga pamalit na damit, pagkain, baunan. So ang ginawa ko, dumiretso na lang ako instead na balikan dahil ang kapal ng snow, tas umuulan pa. And then pagdating sa bahay, isinend ko doon sa boss namin yung ano. Sabi ko, boss, hindi ako makakapasok bukas, sobrang sama ng pakiramdam ko. Pero yung 4 na kanto, hindi mo naman malalakad o matatakbo yun eh, kasi yung kalahati ng katawan mo nakalubog sa snow. Sabi ko, di ako makakapasok. Nag-send na lang ako ng message. Talagang lalagnatin ako kasi yung pagod ka, puyat ka, tapos lubog ka pa sa snow. Then nagulat ako, kinabukasan, aga-aga sinusundo niya ako, pinapapasok pa rin niya ako. Sama na ng pakiramdam ko. Doon na ako, sabi ko, walang concern tong anong to. Alam na masama na yung pakiramdam ko, papapasukin pa rin ako. Sabi ko, hindi na tama to ako. Doon sa rules ng abuse, na kapag masama na yung pakiramdam mo, pinipilit ka pa rin pumasok, that is an abuse. Kaya sabi ko, humanap lang ako ng right timing bago kami lumipat. Long story, that is a long story, na sana sa mga susunod na panahon may share ko sa inyo yung buong pangyayari. Kasi marami yung dumadanas ditong kababayan natin na until now nagme-message sa akin na, sir, yung mga videos mong ginagawa, relate na relate kami, kasi yan din yung pinagdadaanan namin. Paano po kaya kayo makontak? Paano po kaya lumipat? Paano po kaya gagawin? Paano po kaya hindi po kaya kami mapauwi? Mga ganon. Kaya yung mga old videos ko po, yung mga previous videos ko, hopefully napanood po nung iba na may same experience na kagaya ng pinagdadaanan ko, para kahit paano magkaroon po kayo ng idea. So naka-sale ngayon yung sibuyas. Ito 1.79 na lang siya, limit hanggang 4. Kapag lumagpas ka sa limit, ayun, magiging 2.99. Kaya dalawa na yung kukunin natin. So marami-rami na rin yung nakuha ko. Bale, nag-a-add na lang ako ng mga kutkutin, mga chichiriya, para kapag nanonood ako ng movie. Kasi ayoko ng labas. Gusto ko lahat ng kailangan ko na doon sa kwarto. Tinapay, chichiriya, matamis, lahat na. Ayoko nung labas kasi ganun din, gasolina, abala. Instead na nagpapahinga ako, nanonood na lang ako ng movie. So to, nagdagdag ako ng mga chichiriya. And then yung sibuyas, ayan na, chocolates, chicharon, din to, burritos, yan. And then kumuha na rin ako ng mga chips ahoy, kasi mahilig ako sa mga biscuits, sa mga chips yan. And then kumuha din ako nitong mga calamares, ano ba to? Ito
tilapia, karne, tsaka yung mga dilata, tsaka to mga babaunin ko yung pagpasok, tsaka tong mga condiments ko, yan. Magbabahid na tayo ngayon. Tingnan natin kung magkano nga abutin itong inabot nitong grocery ko. Mamaya, makita ko sa inyo yung resibo para may idea kayo kung magkano lahat ang inabot nitong grocery natin. So, inabot ako ng 261 para sa lahat ng ito. Iisa kasing eco bag yung nadala ko nasa sasakyan. O pagdating dun sa sasakyan, ililipat ko na lang yung mga to dun sa eco bag. So ganito kadami yung mga napamili ko. Umabot siya ng 3 sako bag ng Superstore. Sa halo-halo na yan, may chichirya, may gulay, may mga frozen foods para mabilis iluto. And then yung mga karne, isda at saka yung manok. And then yung mga gulay. Then yung mga ganito, dito ko na siya ilalagay sa freezer namin sa baba. Kasi itong isa ay freezer, itong isa ay yung maliit lang. May maliit lang na freezer tsaka chiller. So dito natin iumanan yung mga karne, isda, gulay. Kasi hindi ko na siya ilalagay dun sa taas. Ang iwanan ko dito, yung isda, gulay, at saka yung mga frozen kagaya nitong chicken nuggets. So dun po sa nagtatanong, kasi may nag-comment dun sa YouTube natin, sabi niya, "Sir, gawa ka naman ng living expenses mo dyan. Food, grocery, haircut, laundry, phone bills." Yan. So sa mga nagtatanong po, kasi alam nyo na yung salary namin, di ba? Naipakita ko na nga sa inyo yung 2 weeks salary namin kasi bi-weekly nga sahod namin dito. Kung may natitira daw ba? Ang nagastos ko po lahat ngayon sa groceries ko kasi nga naubos, sinaid ko talaga bago ako nagbakasyon. So may ilan-ilan naman natira, kaya nga lang marami na rin akong wala. Kalimitan po kasi pag nag-grocery po ako weekly. Kaya lang ngayon medyo malaki yung napamili ko kasi unang-una marami na po akong walang stocks. So mga susunod na linggo, ang bibiling ko na lang po niyan gulay, gulay, saging, mga prutas, tinapay, kasi yun po ay mabilis masira. So ito pong mapakita ko sa inyo yan. Ito kasi mga bumibili ako ng mga chips kasi pag nanonood ako ng movie, day off ko, yan, mga chichiriyang yan. Pag bumibili ako ng mga chichiriyang ganyan, pag nanonood ako ng movie, ayaw ko na ng labas. Gusto ko na dito lang ako sa kwarto. May tinapay ako, may prutas ako, may chichirya ako, lahat na dito na. Kasi magastos din paglabas ng labas, gasolina pa. Ayoko ng naabala pa, nasasayang yung oras. So kaya naman ko napansin nyo, marami na akong bimiling mga dilata kasi nakita ko siya naka-sale. Baka sabihin nyo, over naman akong bumili. Naka-sale po kasi siya, hindi naman to masisira, hindi to masisira. And then yung mga condiments natin, talagang ginagamit ko yan. Bumili na rin ako ng ilang mga gulay. Ito, ilalagay ko mamaya doon sa rep, sa taas ng rep natin. And then ang mga susunod ko po na linggo, hindi na po ganyang kadami. Mas mababa na po. So right now, ang inabot po lahat nitong aking groceries na nakikita nyong mga to, yung pinamili ko at saka yung inilagay ko nga doon sa freezer sa baba, inabot po lahat siya, ito, $261 to be exact. Ang totoo po niyan, hindi pa kasama dito yung mantika kasi may bago ko umuwi, may stock akong mantika. Yung mantika ko ay 1 galon pa. Ang asukal, bumili kasi ako sa Costco, halos 5 kilo, hindi lang 5 kilo to, parang may 12 kilos ata to, napakarami kong asukal. So hindi ako bumili ng asukal. Itlog, marami pa po akong itlog, so hindi po ako bumibili ng itlog. So, wala pa po dyan yung itlog. And then meron pa po ako ditong mga fried noodles, etc. May bigas pa po ako. Ito, pakita ko po sa inyo. Kasi pag nagse-sale po ang bigas dito, from 48 kasi yung binibili ko almost $50 ang ilan to, 18 kilos. Pag nagse-sale po siya, pumapalo na lang siya ng nasa 29 something or $30. So nakakasave tayo ng $18. Ay nung nasa bakasyon po ako,
si Herbert ay nakita ko inabot niya yung sale dito sa No Frills. Sabi ko, Brad, baka pwede mo kong bilan. So binalan niya ako ng 2 sako. Ito po, so may 2 sako na ako ditong stock. Dito ko na lang inilagay muna. Ay, may isa pa ako doon na may bukas pa yon. So ang dami kong bigas dito, 2 sako. And then may stock pa ako dito kasi nililipat ko siya. Ayan, may stock pa ako dito, puno po yung bigas ko. And then meron pa dito kasi diyan ko po isinasama lahat yung mga ano ko, para sama-sama naka-organize. Makalat pa lang kasi nga ho, kadarating ko pa lang. And then pagdating ko nga nung gabi, kinabukasan duty na, so hindi pa ako nakakapagligpit. As in, ang kalat pa dito, ayusin ko pa yan. May mga garapon na wala ng laman, itatapon ko na. Ngayon, i-organize ko muna itong mga groceries. So ito, ang total 261 po. Gaya ng sabi ko, hindi pa kasama yung bigas, itlog, yung asukal, at yung iba pa. Ang nabili ko lang po to, mga dilata, tsaka tinapay, gulay, prutas, tsaka yung mga kutkutin dito, chichirya, kasi nga ayoko na lalabas ng labas. So dito po sa 261 na to, or almost kasi dumaan pa po ako sa Walmart ngayon. Pagkagaling ko doon sa superstore kung saan ko to lahat pinamili, dumaan pa ako nung sa Walmart kasi may ilan akong kulang na wala doon sa superstore, doon ko pa nabili sa Walmart. So pumalo pa ako doon ng $40. So total of $300 lahat ng groceries ko. Manok, karne, isda, lahat na po yan, pati itong mga to. So sa $300 na yun po, unang bili lang po yun. Kasi hindi naman lahat makakain tong dilata. Ang usually uunahin po natin yung karne, isda, gulay kasi masisira yon. Hindi naman tatagal yun sa freezer, sa rep. Tapos yung gulay malalanta. So itong mga dilatang to, stock lang po yan in case may mabilisan tayong mabubuksan, may mabilisan tayong makakain. So sa mga susunod na linggo, ang groceries ko na lang po, pumapalo na lang siya ng 100 to 150. Yun po yung mga additional na lang, mga na lang bibiling ko ng gulay, tinapay, yung mga prutas, gano'n na lang po, yung mga mabilis masira. Ngayon, dun po sa nagtatanong, ano pa lahat yung binabayaran ko, ito po yung insurance ng sasakyan. Kasi po dito, hindi mo pwedeng gamitin ang sasakyan ng walang insurance. So monthly, kumbaga sa atin, irerehistro mo ng 1 taon mo na magagamit. Dito po hindi. Monthly po kayong kinakaltasan ng insurance, which is sa mga new driver, pagdating po dito, malaki-laki po kasi wala pa kayong masyado yung driving history po kasi ang tinitingnan nila dyan. Kung ikaw ba ay matagal na nagdadrive, may inaabot ng 200 ang insurance, may 300, may kulang-kulang 400 pa nga ako natanong so iba-iba po. So sa akin po, dahil matagal na po ako nagdadrive, ako ay bumaba from 150 naging 140, ngayon 125 na lang po yung binabayaran ko. Kasi pag tagal mo ng driver at safe ka namang driver, hindi ka nakaka-involve sa mga aksidente, bumababa po yan yearly. Especially kung yung sasakyan mo ay hindi mo madalas nagagamit. Kasi kung di ako nagkakamali 5,000 kilometers below per year, may discount po na 10%. So from 135 last year, naging 125 na lang po ako this year. Hopefully mga next year bumaba pa. Kasi pag hindi masyado, kumbaga hindi ka laging laman ng kalsada, naliles po nila, nabibigyan ka ng discount. So yun nga po, sa insurance ko 125. Ulitin ko po, $300 yun na pamili ko ngayon. And then 100 to 150 every week. So 4 na beses tayo nag-grocery sa isang buwan. So meron tayong 300 yung unang bili ko. And then yung sunod na 3 linggo is 100 to 150 na lang. And then may insurance akong binabayaran monthly na 125. And then sa internet plus phone, kasi kumuha po ako ng bagong phone, $160 yung binabayaran ko dito together with my SIM card. Ano na po yun, may 50 gig na data na. And then sa wifi, kasi may wifi kami dito sa bahay, nagsi-share kami para pag nandito sa bahay hindi na gagamit yung data. So meron kami ditong binabayaran na share kami 20 per head sa internet. And then sa gupit, depende po sa inyo kung magpapagupit kayo monthly or every 2 months, 3 months. Ang gupit po dito sa pinakamalapit sa amin is merong $30, $40, $50. Pero may pinupuntahan po ako medyo malayo-layo, malapit doon sa kung saan ako nag-grocery. Doon po ay nasa $20 lang po yung pinagpapagupitan ko. Then
Dito naman po sa gasolina nung sasakyan natin, sa isang buwan po, yung normal na labas ko lang, dito lang, hindi naman po, yung $50 ko po hindi pa nauubos yun. Pero pag namasyal po ako ng Vancouver, Surrey, Langley, medyo malalayo na, yung $50 ko balikan, ang dami pang sobra. May sobra pa yun, makakapag-grocery pa ako dito na ilang linggo. So matagal po talaga magamit yung $50 na madaan na yan. So let's say $50 per month yung gasolina natin. Ilagay na natin doon. So total na po siya lahat-lahat yung mga nabanggit ko ng 1,116. Ano po? 1,116 lahat yung total ng mga nabanggit ko. Yung sa gupit, sa gasolina, sa wifi, sa phone plus internet, sa insurance at sa groceries. Ngayon, hindi pa po kasama dyan kung kayo po ay mabisyo. Kung kayo po ay panayang inom, nag-aalak po kayo. Kasi ako, hindi na po ako umiinom. To be honest, hindi po ako nagiinom. Nung bakasyon ko, uminom ako, San Mig Light lang. Siyempre, humaharap tayo sa tao. San Mig Light lang. Pero pag nag-iisa po ako dito sa kwarto, hindi na po ako umiinom. Kain, food trip lang po talaga. Naging food trip, tubig, food trip, yan. Bumibili ako juice, yun. Hindi na po talaga ako umiinom. Hindi din po ako naninigarilyo, kaya kasi po yun na napansin ko doon sa iba dito, na malaking portion ng salary nila nauubos sa alak kasi weekly nagiinuman sila, and then sigarilyo. So yun po yung wala ko. So to make the story short, kung kayo ay sumasahod dito ng every 2 weeks ay 1,000, so sa total ng isang buwan, meron kayong 2,000 Canadian dollars salary. Linis na po yun na. Halimbawa, linis na 2,000 Canadian dollars salary yung sahod nyo. Kung ang bahay nyo po ay kinakaltasan kayo, kasi yung iba nga po dito nakakilala ko, every 2 weeks sumasahod lang po ng 1,000, so 2,000 every month. Then yung bahay nila, let's say yung iba po, may 500, may 750. So kung yung palagay na natin sa 500 na lang yung kanilang monthly rental, so may matitira silang 1,500. So kung ganito po kadami yung groceries ninyo at kasing takaw ko kayo, kasi talagang mahilig akong kumain, so kung may natira kayo 1,500, taas ang groceries nyo, insurance nyo na sasakyan, tapos yung mga groceries nyo umabot ng ganito, kulang-kulang 1,200 na, 300 na lang po yung matitira sa inyo every month. Ano po? Ngayon, kaya po ako mas nakakasave dahil unang-una, alam naman po ninyo yung mga matatagal na dito sa channel natin na itong rental ko, wala pong binabayarang ilaw, wala pong binabayarang tubig. Yung rental ko po is $120 lang. And then, yun nga po, sinusuplayan kami ni boss ng ground beef, ng egg. Yun po yung mga kahit papano nakakapagpa-save sa atin. So ang salary ko naman po hindi po kagaya ng hindi po sa pinagyayabang ko ha, pasensya na po kayo. Ito po yung sinasabi ko lang po yung katotohanan, kasi ito po yung base po dun sa mga kasamahan natin, kaibigan, at saka yung mga nagko-comment dito sa YouTube channel natin na talagang ramdam ko yung pinagdadaanan nila na dumadaing sa akin na, Sir Purge, totoo nga pala yung mga sinasabi mo sa mga vlog mo na talagang kailangan dito pagdating stipid, kasi may mga ilan po tayong dumarating dito ng kababayan na pagdating, yung iba nga ho 900 lang every 2 weeks. So kung papalo lang siya ng 900 or 1,000 every 2 weeks, so 2,000 every month, and then ang bahay nila, accommodation nila 750, wala na po talaga natitira. Ang hirap po nilang mag-budget. Sabi nga nila, nasabi lang kaming nasa Canada, no choice na, paninindigan na namin to. Wala daw sila natitira kasi nga yung groceries nila, yung pagkain nila, alangan naman daw tipidin nila yung sarili nila, nagtatrabaho sila, tama naman. Pero yun nga po, kaya nagpapasalamat po ako na kahit papano nakatagpo ako ng ganitong employer. 120 yung monthly, and then yung aming pangalan ito, na susupply naman kami ng mga pagkain. Hindi naman madamot si boss pagdating sa ground beef, sa egg, nagbibigay yung lolo, yung tatay ni boss, nagbibigay sa amin ng egg. But right now medyo umistop yung egg namin kasi mga napeste daw yung mga poultry farm dito ng chicken. So tama naman, kasi yung mga nakausap kong chicken catcher ngayon dito at saka yung ibang mga nasa poultry farm, inamin naman nila na napeste nga daw yung mga farm, kaya wala masyadong makunan si boss ng egg, kaya wala kaming egg ngayon. Pero buti na lang may stock pa ako dito. So yun nga po,
ganun po yung gastos ng na dito sa Canada, yung living expenses para do sa nagtatanong. So talagang kung iba-iba lang po sitwasyon natin, kung ang dadatnan ninyo medyo yung salary maliit, ika nga habang maiksi ang kumot, matuto tayong mamaluktot. At totoo lang po, kaya ako nagagawa tong mga ganitong bagay kasi nga po, iba yung sitwasyon ko, yung accommodation ko mura compared do sa iba na 500 to 700. And then yung salary ko naman po, hindi naman po kagaya nung iba na 2,000 lang every month or 1,000 every 2 weeks. Yung salary ko naman po is more than 1,000 every 2 weeks. Let's say, sige, bigyan ko na kayo ng bracket para hindi na kayo nakita nyo na naman doon sa sa farm worker salary na nabanggit ko. Hindi naman po kami nababa ng 1,500 every 2 weeks. So minsan tumataas pa 1,800 ganon. So malaking bagay talaga. Kaya I preferred talaga dito sa farm, nakaka-save talaga ako. Kaya sabi ko nga do sa ibang mga tiyaga-tiyaga lang po talaga. Kasi kung talagang hindi nyo gusto yung sitwasyon nyo ngayon, mahalaga po may status kayo. And then sa tamang panahon po, pag nakakuha kayo ng tiyempo, dun nyo po hanapin yung trabahong talagang preferred ninyo at yung sa tingin ninyo ay talagang magiging upgrade. Kung aalis po kayo dyan sa trabaho ninyo, masabi lang nakaalis kayo at hindi naman upgrade yung nangyari. Parang nangyari, nakalipat nga kayo pero ang wala ding sinasahod, wala ding salary. Kasi sa dami po ngayon ng mga nakakausap ko, yung sitwasyon nila, ang dami pong na-layoff ngayon, lalo na ngayong winter, ang daming walang pasok. May 2 months, may 3 months, may 4 months. So mga nakakaawa, wala silang maipadalang pera doon sa kanilang pamilya. So sana po nakatulong itong ating video para kahit paano magka-idea kayo doon sa mga parating pa lang dito sa Canada kung paano kung magkano ang living expenses namin dito. Kasi yung iba may idea na sa sahod pero wala silang idea sa living expenses. So ito po yung lahat yung napamili ko. Hope na na-enjoy nyo yung ating pag-grocery at sana samahan nyo pa ako sa mga susunod nating vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para makatulong tayo sa mga kababayan natin na naghahangad makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye!